data privacy measures and regulations sa paggamit ng CCTV footage, social media platforms at AI tools at ang pagdiriwang ng 10th anniversary ng NPC, ating tatalakayin kasama si Atty. Jose S. Bellarmino II, Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Atty. Bellarmino, magandang tanghali po at welcome back sa BPN. Magandang tanghali, Yusek Marge, Sir Joshua at sa mga tigapanood ng Bagong Pilipinas ngayon. Sir, dito po sa paghingi ng kopya ng CCTV footages, no, may karapatan po bang isang individual na humingi nito kung siya ay nasangkot o may kita sa isang insidente? At ano ba yung proseso para dito? Yes, Yusek Marge, no? So, alam naman po natin na kahit saan tayo magpunta ngayon, may CCTV na, whether sa ating mga barangay, sa daan, sa mga establishmento, no? Or sa government agency. So, pag kayo po ay nasangkop sa isang insidente o may nangyari po, no, at kinakailangan nyo ng puweba, pwede po tayong mag-request ng kopya ng CCTV footage na yon. Or kung hindi man po mag-request ng kopya, pwede nating i-view yung CCTV. At lahat po ng mga nag-ooperate ng CCTV ay required po na i-honor yung tinatawag nating data access right ng isang individual. So, ibig po sabihin, yung isang ahensya or yung isang kumpanya, pag may CCTV po sila, dapat po may mechanism sila para mag-request ang isang tao. Okay. Of course po, hindi naman po ito unlimited. No? Ibig sabihin, hindi naman po pwedeng ibibigay yung buong CCTV. Okay. Kinakailangan yung data subject po, yung nagre-request, sabihin kung ano ba yung time period na gusto niyang makita o ma-access o mabigyan siya ng kopya, ano yung dahilan kung ba't siya nagre-request nung kopya ng CCTV, at kung kinakailangan din kung saan niya gagamitin iyon. Para ba ito sa isang investigasyon, maghahain siya ng reklamo, or para ba sa kanyang personal na paggamit, no, na maaring tignan kung saan nga ba nanakaw yung kanyang telepono, halimbawa lamang. So, ang mga personal information controllers or government agency, mga private institutions, kinakailangan po may mekanismo para i-address po yung mga ganyang requests. Okay. So, sa kaso po na kung sakali tumanggi ang isang establishmento o pribado man, ano pong magiging paglabag nila kung tumanggi sila na magbigay ng copy ng footage ng establishment? At sa ano-ano pong mga sitwasyon pwedeng tumanggi o mag-refuse ang isang kumpanya na magbigay ng kopya? Actually, maganda yung sinabi mo, Sir Joshua, no? Kasi po pwede po talagang tumanggi rin ng isang kumpanya or government agency. May basihan po yun, no? Lalo na kung may mga third-party information or data subject. Ngayon po, usually ang dapat na pag-address niyan, kung merong third party or ibang taong nakikita doon na hindi naman kasama doon sa nire-request ng tao, dapat po hindi po tanggihan yan ng kumpanya. Pwede po nilang i-blur, no? Or pwedeng ipa-view lang doon sa tao, pero dapat po hindi tatanggihan. Ngayon po, ang mga grounds na parang pagtanggi ay kung may investigasyon na ba na nangyayari sa kapulisan. Kung nabigay na to sa pulis at ito na din po naman yung purpose ng taong nagre-request, po pwedeng hindi na po ito ibigay nung tao, no? Kasi may pending investigation na before the police. Pero ang lagi po namin sinasabi dyan, you have to honor the right of the person. If you can provide, ibigay po natin kung may third-party information or may business information, i-redact po natin yung mga impormasyon na yon at magbigay po tayo nung kopya ng CCTV doon po sa tao. At dapat po, pag nagbigay po tayo, hindi po ito yung mahirap i-access nung tao. Ibig sabihin, kung ibibigay sa inyo ay USB, dapat yung format po nung video mapaplay kung ano saan man pong gagamitin na instrumento o equipment. I-decrypt your wala nang conversion. Huwag nang pahirapin. Huwag nang pahirapan, yes. Okay, attorney, pagdating naman sa data privacy, sa social media naman, yan, favorite to ni Joshua. Ano po ang nakikita ninyong mga panganib? Lalo na isa ang Pilipinas sa pinaka-active na bansa pagdating sa social media, nangunguna tayo. Yes, Yusek Marge, no, actually nakikita po namin na talagang yung mga tao po, tayong mga Pilipino, we love to share, no? Ultimo, ating mga passport, boarding pass, no? At pati location natin o yung bakasyon natin, kung nasaan tayo, sinasabi natin. Ang nakakatakot po doon kung lahat po ng impormasyon ay pinopost natin, mas pinapadali po natin ang buhay ng mga scammers. Kasi po nandun na lahat ng information, maging yung mga impormasyon ng ating mga anak, kung saan nag-aaral, nasaan sila, talagang binibigay na natin ng madaling buhay ang mga scammers, no? Which could lead to identity theft kapag ganun, no? At isa pa pong nakakakaba dyan, hindi po natin alam, kahit blur po natin yung ibang aspeto ng ating passport, may mga information po doon that could reveal still certain
information. So, okay lang po na mag-post po tayo, pero wag na po yung to the extent na mabibigay natin yung personal na datos natin at pinapadali po natin ang buhay ng mga scammers. Kaya po tayo nagtataka, bakit ang dami nating nakukuhang mga scam messages or mga text or attempts dahil minsan tayo rin po yung nagbibigay Oversharing. yung information. Tama, Yusek March, no? We tend to overshare. Parte na po ng buhay yung social media. But let's just be careful what we share, no? Okay. Doon sa pagdating sa sharing information, I'm just curious, as a motorist, hindi ba sensitibo rin na, halimbawa kasi ngayon talamak na rin yung road rage na if you're filming or your passengers filming, sensitive na, halimbawa mahagip ako ng camera yung plate number ko. Paano? Yung sa plate number naman po, no, kapag nasa publikong lugar, nasa daan, okay lang po yun. No? Kasi hindi mo naman by just looking at the plate number, hindi mo malalaman kung kaninong vehicle yun. No? Ibang usapan naman po kung nakaparada yung vehicle sa isang bahay at alam mong sa kapitbahay mo yun at pinost mo at sinabing dito po yung kotse at bahay ng aming kapitbahay. Iba naman pong usapan iyon, Sir Joshua. Okay. So, in terms of nabanggit mo kanina, no, bakit delikado, ulitin natin, bigyan natin ng diin, bakit delikado yung real-time check-in and location ng mga netizens na, yun nga, kung saan sila pupunta, kung nasan sila sa kasalukuyan, bakit delikado to? Ganito lang po yan, no? Pag nag-real-time check-in tayo at kitang-kita na buong pamilya natin, lahat ng nakatira sa bahay natin, nandoon, let's say, nasa Boracay, alam na po ng masasamang loob na walang tao sa bahay ninyo. Kahit po may CCTV yung bahay nyo o may aso, alam naman po natin na hindi yun enough to deter yung mga masasamang loob. Ibig lang pong sabihin nun, talagang alam nila na ito yung tamang panahon umatake. Dahil nasa ibang lugar sila, nasa ibang bansa sila. Okay. So what can they do? They can still check in po, no? But we always suggest do it after na pag-uwi nyo na po. Hashtag late post na lang. Hashtag late post na lang po. Or wag nyo na mo munang ilagay yung check-in location nyo, no? O pwede naman kasing sabihin nyo na vacation 2 days ago, 3 days ago. Of course, mag-ingat po talaga tayo kasi lahat po yan nagagamit. Hindi lang po natin nare-realize but all those information are being used. Meron na ba kayong mga experiences na may nag-file ng complaint based on sa social media? Yes. And ano yung mga action na it was undertaken? So, ang karapatan po ng tao, no, pwedeng pag na-post ang isang tao na wala siyang consent o walang basihan, i-take down po. Pwede niya pong i-request na i-take down yung kanyang video or yung kanyang photo. Ngayon naman po, pwede rin siyang magreklamo for damages. Pwedeng magkakasundo po sila, Correct. yung complainant at defendant. Pwede rin naman yung March na talagang diretso sa kaso, no? So, pwedeng unauthorized processing yan. Ibig sabihin, walang basihan yung taong nag-post para i-post na yung photo or yung video. So, may karampatang naman yon, fine at kaparusahan sa ilalim ng batas. Okay. Well, particularly sa Meta, meron kasing option na pagka nag-post ka, pwedeng friends only, pwedeng public. So, sa mga kaso na halimbawa ang isang individual ay nag-post ng impormasyon tapos na-publicize ito, may pananagutan ba ang social media platforms sa pagprotekta sa data ng kanilang users at paano po ito minomonitor ng NPC? So, Sir Joshua, depende po kung nag-act as personal information control ang Meta. Okay. Pero ang madalas pong nangyayari kasi hindi naman po sila yung nag-post. Okay. Kumbaga, platform lang po sila. So, Okay. talagang ang pananagutan ay nasa taong nag-post. Kasi ang sinasabi rin naman po ng Meta ay nagbibigay lang po kami ng plataforma. Ngayon, kung sila naman po mismo ang nag-post ng isang video, kasi minsan ginagawa po yun ng Facebook, no? Nag-act naman po sila doon as PIC or controller. So po pwedeng maging liable din sila kung sakaling ganun po yung sitwasyon. So depende po, no? Kung kayo mismo yung nag-post, wala kayong basihan, medyo kayo po ang may medyo pwedeng pananagutan sa batas, no? Okay. Ito naman, medyo controversial topic naman tayo, no, sir? Sa paggamit naman ng AI tools, tulad ng ChatGPT, ano po ba ang mga dapat tandaan ng publiko bago magbahagi ng impormasyon sa mga ganitong platforms? At ano po ba yung mga uri ng impormasyon na hindi dapat ibinibigay o ini-input po sa mga AI tools? Nako, Yusek March, no, talagang parang social media at ChatGPT Correct, na ang agree. day-to-day lives natin, no. Okay lang naman pong gamitin ng mga AI tools, pero wag po natin ilagay lahat ng impormasyon doon. Lalong-lalo na po yung personal na impormasyon natin. Correct. Pangalan, yung address, edad, birthday, kung sino ang pamilya mo, photo ng pamilya mo, photo mo.
Kasi po ito ay, tandaan po natin, natututo ang AI sa mga ibinibigay natin sa kanila. And the danger po with providing personal information, even with companies, no, yung mga empleyado, idadrag na lang nila yung file, ilalagay yung Excel file na nandun yung sweldo, lahat ng information, nire-reveal mo na sa tool yung ganong information. Hindi po natin alam kung talagang nadidelete po ba yung Correct. information na yun. Okay. At pag nagka-breach po, magkakaroon po tayo ng problema dahil yung pong datos na yun, paaring ma-reveal. No? So, mag-ingat po tayo. It's okay to use yung mga chat GPT. Wag, kung kunyari po, sa sitwasyon na gusto kong sabihin, how would my situation is, ano po ako, 25-year-old na katao, lalaki, nakatira sa ganyan. Pwede naman po fictitious Yeah, Pwedeng hindi totoong tao, Okay, no? yes. Para hindi ma-attach yun sa'yo kasi ma-identify ka doon. Okay. So, pwedeng third person's point of view. Yes. Pero doon sa mga nagtatrabaho po, sa mga empleyado, especially sa private sector, or even sa government sector, hindi naman natin may tatanggi na ang AI ay malaking tulong pagdating Correct. sa trabaho sa ngayon. Sa panahon Napapabilis ngayon. ang trabaho, eh, di ba, napapabilis. Joshua? Ngayon, paano nila maiiwasan yung malabag, yung Data Privacy Act kapag gumagamit sila ng AI sa trabaho? Unang-una, dapat meron AI policy yung kumpanya, no? Okay. Pangalawa, dapat dun sa policy yung yun, sinasabi kung ano lang yung mga impormasyon na pwede nyong gamitin. Ngayon, kung talagang hindi po mapipigilan ang empleyado, sabi ko nga po, gumawa po kayo ng paraan na palitan niyo yung mga pangalan ng tao doon sa Excel file. Gawin yung A lahat, BB lahat. Kasi po sa ganong sitwasyon, nababawasan po yung pagkakataon na ma-identify yung tao. Ngayon, yung address, bakit kailanganin yung address sa isang report? Kung ang kailangan mo lang naman malaman ilan yung babae o ilan yung lalaki sa Correct. kumpanya. Or kung performing ba itong taong to or hindi. So, po pwedeng palitan yung impormasyon or Redact mo na lang yung i-redact. mga sensitive, no? Yes, or wag mo nang i-upload yung sensitive at or palitan mo na lang ng information, no. Marami pong paraan to get around and continue to use AI tools without violating data privacy. Yun nga yung sabi ko, huwag tayong magpagamit sa AI. Tayo ang Oo. gumamit sa AI. Tayo ang gumamit sa AI, Yes. di ba? Baka magkatotoo yung mga movies na napapanood natin about AI, no? Mga relationship. Dati kasi ethics issue siya. Now, Yes. security rin pala. Correct, So at correct. least yan, naging malawak na ang understanding natin sa paggamit ng AI. Nakikita po ba ng NPC ang pangangailangan ng mas malinaw na guidelines sa paggamit po ng AI sa Pilipinas? As you mentioned earlier nga, no? At ano po ba yung mga hakbang po para magawa ito? Of course, Yusek March, no. In fact, 2 years ago, December 2024, nag-release na po ang NPC ng mga alituntunin patungkol sa AI. Subalit, dahil po nag-i-evolve ang AI, kailangan rin po nating mag-evolve, no? So, maglalabas rin po kami ng mga updated na alituntunin patungkol sa AI. Of course, in partnership with other government agencies kasi naglalabas na rin po ang DOST, ang DepEd, actually naglabas na rin po, no? So, maigi na i-harmonize po yung mga alituntunin na yon para po sa ating mga sambayanan, no? Okay. On a lighter note naman tayo, Attorney, pinagdiriwang po ng NPC ang ika-10 taong anibersaryo nito. Ano po ang pinakamalaking pagbabago o tagumpay ng komisyon sa loob ng isang dekada? Nako, maraming salamat sa pagtanong. No? Yes, we're celebrating po ang aming ika-10 taon at nagsimula po ang NPC noong 2016. At talagang dati ang privacy ay hindi naman po kilala, no? O alam ng mga tao. At nakita po namin over the years kung ano na po yung mga changes. No? Mas aware na po yung tao, mas nag-iingat. Although, syempre patuloy pa rin po tayo sa pangailangan ng pag-raise ng awareness. At dahil dyan, meron po kaming malaking celebration sa Mayo, sa end of May, no? Sa last week of May. Ito po yung aming Privacy Awareness Week. At magkakaroon din po kami ng PAW Awards kung saan aming pong awardan ang 10 kumpanya/tao, no? Na talagang nag-set ng standard when it comes to their privacy practices para po protektahan ang datos ng mga Pilipino. For sure, ito yung mga hindi kilala. Yes, Kasi walang, yes, sa sobrang private, hindi na nakilala. No? Attorney, paano po ba maaaring makilahok ang publiko, ang mga paaralan at mga kumpanya sa mga activities po ng celebration ninyo? Yes, so patuloy naman kami, Yusek March, sa pag-post sa aming social media account, no, sa Facebook at sa aming website, privacy.gov.ph, nung mga guidelines kung paano po makapag-join sa aming mga activities, paano po mag-nominate dito sa sinasabi ko pong PAW Awards, at paano po makilahok sa aming selebrasyon sa darating na
Mayo. Dahil po, ang pag-uusapan po namin dito mainly ay artificial intelligence and privacy, which is very Nice. important now. No? So sana po kayo po ay makalahok at magsabit din po kayo ng nominations for either Data Protection of the Year, Privacy Innovation Award, at iba't pa pong kategorya sa aming PAW Awards. And then sakto Women's Month ngayon, no? Yes. So siguro may mga activities rin kayo to celebrate also Women's Month. Yes. In line with the privacy, no? Yes, actually, Yusek March, no, kaya po tayo medyo naka-purple Purple. ngayon. Nilaunch po ng NPC kani-kanina lamang yung aming month-long celebration. Nice, nice. So kami po we will be coming up with what we call the 4-minute read para po sa ating mga publiko na patungkol sa privacy at sa kababaihan. Yun. Tama. So at internally, meron din po kaming activities na para mas ma-raise ang awareness when it comes to women empowerment. Tama. Agree ako dyan. And Happy Women's Thank Month you, po, thank you. Yusek March. Sana ano rin, meron tayong emphasis on Safe Spaces Act, no? In light Yes. of a certain lawmaker making very disrespectful comment on a woman. Tama, So tama. yan, I think kailangan pa natin push yan ng konti, no? Oo, at nabanggit ko yan kanina actually sa Diba? opening remarks ko. No, na, Ay, nakakagalit. Pero think before you say something. Exactly. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose S. Balermina II, Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you, Attorney.